Welcome daw kay Public Works Secretary Vince Dizon na imbestigahan ang pagsulpot ng mga pothole sa EDSA. Gaano nga ba ito kadelikado para sa mga commuter at motorista? Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal. Hindi lang traffic ang hinaharap ng mga motorista at commuter sa EDSA, pati lubak at sirang kalsada, dagdag pang panganib sa bawat biyahe. Para sa mga araw-araw na commuter, hindi lang oras at pamasahe ang kapalit ng pagsubok na ito. Kung sino man ang pamunuan, MDA man yan, o sino man namamahala sa mga bawat daan na yun, kailangan maayos agad nila para mabigyan ng protection ng ating mga pasahero. At hindi ng isang bagay na isang disgrasya. Pero yung tawag dito, yung potholes po, medyo nakakabala po. Kasi siyempre, imbis na makatakbo ka ng maayos, magmi-minor ka ngayon. Saka delikado rin doon sa mga malilit na sasakyan, gaya nung motor. Lalo na kung may hindi mo mapansin, maaari kang sumimplang. Para sa mga motorcycle rider, mas delikado raw mga biglaang sulpot na butas dahil sa gabi, madilim at kulang raw sa road safety measures. Tapos ngayon, sumikip pa yung EDSA, gawa ng mga nirehab nila na kalsada. So, naninibago kami kasi kulang yung mga safety measure nila eh. Yung pagkagabi, kulang sa ilaw, yung mga kaya mahirap, sobrang hirap sa bilang MC taxi. Sana po yung Ghost Project huwag na sanang pairalin muna. At pairalin natin yung makabayan, ika nga. Para sa mga commuter, hindi na lang ito usapin ng abala. Problema ng gobyerno natin yan eh. Palagi na lang nilang sinisira tapos di naman nila inaayos. Tapos nagiging cost din yun dahil sa bahain nga yung part na yun. Kaya kawawa din talaga yung mga angkas na rider na dumadaan doon. Mula sa mga bus driver hanggang sa mga rider at commuter, pare-pareho ang hiling. Ayusin ang mga kalsada bago pa may mapinsala. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.